Nagsimula ang pelikula sa isang laboratorio ng drug cartel. Isang pangkat ng DEA SWAT na pinamumunuan ni Agent James Baker ang naghahanda upang salakayin ang laboratorio. Idinispat siya ng sniper ang unang bantay at pagkatapos ay nagbigay na ng go signal sa SWAT team. Pagdating nila sa laboratorio, nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan ng mga kriminal at ng pangkat ng SWAT. Nang makuha ng awtoridad ang kalamangan, sinubukang tumakas ng mga kriminal sa unang palapag. Pagkatapos ay pumunta sa ibaba si James at ang kanyang team at nagpatuloy sa pagtugis sa mga kriminal. Matapos patumbahin ang karamihan sa mga Mexican cartel, inutusan ni James ang huling natitirang thug na ibaba ang kanyang armas. Sa isang punto, na-distract siya ng isa pang kriminal at sinunggaban si James ng thug gamit ang isang patalim, ngunit kalaunan ay napatumba rin siya ng ating bida. Sa huli, nalipol ang lahat ng mga kontrabida, ngunit natuklasan ni James na hindi sinasadyang napatay niya ang tatlong hostage. Dahil sa mga hallucination at bangungot mula sa pagpatay ng mga inosente, pansamantala siyang pinauwi para magpagaling. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakasama na niyang muli ang kanyang asawa at dalawang anak na babae. Lumipat ang eksena sa isang nakakulong na kriminal na nagngangalang Johnny. Malapit na siyang palayain at sinubukan siyang atakihin ng isang grupo ng mga preso bilang paghihiganti dahil sa mga ginawa sa kanila ni Johnny sa nakaraan. Madaling natalo ni Johnny ang kanyang mga kalaban at umupo upang magsindi ng yosi. Lumalabas na dati siyang veterano na lumaban sa Iraq at Afghanistan. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting asal sa loob, nagawa niyang kumbinsihin ang mga awtoridad na karapat-dapat siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon at napalaya siya sa bilangguan. Samantala, naghahapunan si James kasama ang kanyang pamilya at patuloy na dinadalaw ng kanyang konsensya. Kalaunan, binigyan sila ng kanilang mga anak ng isang maliit na bakasyon sa bundok dahil kailangan nilang gumugol ng oras na magkasama. Samantala sa bilangguan, dumating ang mga kaibigan ni Johnny upang sunduin siya. Habang nasa sasakyan, tinanong ng dalawa si Johnny tungkol sa perang itinago niya bago siya nakulong. Sa isang flashback, makikita natin na nagtago si Johnny ng $3 milyong sa isang bahay. Lumalabas na si James at ang kanyang pamilya ay naninirahan sa parehong bahay kung saan itinago ni Johnny ang mga ninakaw niyang pera. Sa katunayan, hindi inaasahang natuklasan ng anak ni James ang pera at sinimulan itong gamitin. Gamit ang pera ni Johnny, binayaran ni Jennifer ang bakasyon ng kanilang mga magulang. Isang gabi, habang kumukuha ang dalaga ng mas maraming pera mula sa bag, natuklasan ito ng kanyang nakatatandang kapatid na si Natalie at tinanong kung saan niya ito nahanap. Nagtalo sila dahil inisip ni Natalie na dapat ay hindi nila galawin ang pera dahil hindi naman ito sa kanila. Sa kabilang banda, iginiit ni Jennifer na sa kanya na ito dahil siya naman ang nakahanap ng pera. Samantala, si Johnny at ang kanyang mga kaibigan ay nakipagkita sa kanyang kapatid. Binigyang diin ni Johnny na dapat nilang kunin ng tahimik ang pera upang hindi sila makakuha ng anumang atensyon. Nang gabing yun, dumating ang gang sa bahay ni James. Bumaba sa sasakyan ang isang lalaki at nagsimulang suriin ang bahay. Pagbalik sa sasakyan, isiniwalat niya sa iba na may 4 na tao sa loob ng bahay. Sa sandaling yun, si James, na naglalakad ng tulog, ay bumangon at kinuha ang kanyang baril. Bumaba siya sa hagdan at binaril ang bintana kung saan tinatangkang pumasok ng gang papasok sa bahay. Dahil dito, nagsitakbuhan ang tatlo at nagising si James na takot na takot. Dahil sa ingay, nagising ang kanyang asawa at kinuha ang kanyang hawak na baril. Nakonsensya si James at sinabi sa kanyang asawa na si Lisa na maaari siyang umalis upang matiyak ang kanilang kaligtasan, ngunit hiniling niya kay James na wag niya silang iiwan. Kinabukasan, binisita si James ng kanyang kaibigan na si Sebastian para uminom at makipag-usap. Hiniling ni James na manatili siya sa bahay upang ipagtanggol ang kanyang pamilya kung sakaling muli siyang mawalan ng kontrol sa sarili. Nakatanggap siya ng tulong mula sa isang doktor na ipinaliwanag na normal lang ang kanyang nararanasan pagkatapos ng naturang trauma. Samantala, ipinaalam kay Johnny ng kanyang mga tauhan ang tungkol sa trabaho ni James. Nang malaman ito, humingi si Johnny ng tulong sa kaibigan niyang pulis at pinangakuan siya ng 10% mula sa $3 milyong. Samantala, nakipag-usap si James sa isang psychologist na pinayuhan siyang magbakasyon kasama ang kanyang asawa at mag-relax dahil makakatulong ito sa pag-recover niya sa trauma. Isang araw, dinala si James sa istasyon ng pulis at sinabi sa kanya ng kaibigang pulis ni Johnny na meron siyang warrant of arrest laban sa kanya.
Gayunpaman, napagtanto ni James na hindi nilagdaan ng hukom ang utos kaya hindi ito valid. Pagkaalis ni James, agad na tinawagan ng pulis si Johnny at sinabi sa kanyang hindi gumana ang plano. Nang hapong yun, umalis si James at ang kanyang asawa para magbakasyon sa kabundukan at naiwan ang kanilang 2 anak na babae sa bahay. Habang papaalis na sila, ang isa sa mga goons ay lumabas ng sasakyan para magkunwaring sinusuri ang makina. Ang isa pang lalaki na nagngangalang Dominic ay tila excited na makapasok sa bahay. Nang dumating ang gabi, inihanda na ng mga thugs ang kanilang mga armas, ngunit hindi nila inaasahan ang kasunod na mangyayari. Nag-organisa ang magkapatid na babae ng isang party at inimbitahan ang kanilang mga kaibigan para manood ng pelikula sa bahay. Gayunpaman, ang mga thug ay tila hindi nag-aalala tungkol dito at wala silang intensyon na ipagpaliban ang misyon. Samantala, naglalakbay pa rin si James at ang kanyang asawa at patuloy siyang dinadalaw ng kanyang konsensya. Napansin ng kanyang asawa na hindi siya okay at tinanong si James kung ano talaga ang nangyari. Sinabi ni James na pagkatapos nilang patayin ang mga kriminal, natuklasan nila na aksidente niyang napatay ang 3 hostage, isang ina at 2 niyang anak na babae. Sinubukan ni Lisa na aliwin si James sa pamamagitan ng pagsabing isa lang itong aksidente at maaari itong mangyari sa sinuman. Sa bahay, ang isa sa mga anak na babae na si Natalie ay nagkulong sa silid dahil hindi niya gusto ang party. Hindi sinasadyang nalaglag niya ang kanyang gamit at nakita ang box kung saan nakatago ang ilan pang pera ni Johnny, isang mamahaling singsing at larawan ng isang babae. Sa puntong ito, nagpa siya si Natalie na magsagawa ng research sa internet sa mga dating may-ari ng bahay na ito. Nakahanap siya ng isang artikulo tungkol sa pag-aresto kay Johnny at isang larawan ng babae na malamang ay dati niyang asawa. Nagpa siyang itago ang box sa kanyang CPU case bago tinawagan ang kaibigan ni James na si Sebastian at nagpa siyang ipakita sa kanya ang box na may lamang pera. Ipinaalam niya din kay Sebastian ang tungkol sa pagka-aresto ni Johnny at pinayuhan niya ang dalaga na manatiling kalmado. Inutusan siya ni Sebastian na itago ang pera at makipag-usap sa kanyang kapatid. Samantala sa labas ng bahay, ang tauhan ni Johnny na si Dominic ay uminom ng pills upang palakasin ang kanyang loob bago sumabak sa trabaho. Nag-aalala sa kanya ang iba niyang mga kasamahan dahil maaaring gumawa siya ng ilang nakakakilabot na mga bagay. Samantala, nakita ni Natalie ang kanyang kapatid na nakikipaglampungan sa isang lalaki at sinabi sa kanya ang tungkol sa box na nahanap niya sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama at nag-iwan ng mensahe na sinasabing tumawag siya kaagad sa kanya. Kalaunan, lumapit na ang mga goons sa bahay at nagsuot ng maskara. Nahanap nila ang 2 teenager na nagsasaya sa isang sasakyan. Kinuha ng isang goons ang batang lalaki habang sinubukan namang tumakas ng kasama niyang babae, ngunit binaril siya ni Dominic. Napagtanto ni Sebastian na merong mali at sinabihan ang mga bata na umuwi na sa kanilang bahay. Lumabas ang isa sa mga lalaki para mag-jingle, ngunit nahanap siya ni Dominic at binaril din siya. Pagkatapos nito, pumasok na ang mga goons sa bahay at ipinagpatuloy ni Dominic ang pagbaril sa mga kabataan. Nang makita ito, nagkulong si Natalie sa kwarto at nagtago sa ilalim ng kama. Tinawagan niya ang telepono ng kanyang ina at si James ang sumagot nito. Sa kasamaang palad, hindi ito marinig ng maayos ni James at sinabi sa anak na muli siyang tatawag mamaya. Sinabihan siya ni Lisa na tawagan muli ang kanyang anak, ngunit wala silang kahit na isang signal. Samantala sa bahay, pinasok ni Dominic ang silid ni Natalie at nahanap siya sa ilalim ng higaan. Nang nagkaroon na ng signal ang telepono ni James, nakita niya ang mensahe ni Natalie na may mga kriminal na pumasok sa bahay. Hindi masabi ni James kung naghahallucinate na naman siya o kung totoo ang mensahe. Pinarinig niya ito sa kanyang asawa at kinumpirma naman ni Lisa na totoo ang mensahe. Sinubukan niyang tawagan si Sebastian ngunit hindi rin ito sumasagot kaya nagpa siya silang umuwi na kaagad. Samantala, sinimulan na ng mga thugs ang paghahanap sa nakatagong pera sa bahay. Pagkatapos nilang kunin ang mga ninakaw na pera sa kusina, sinabi ng isa sa mga thugs na meron silang problema. Natagpuan nila ang lahat maliban sa singsing ng namatay na asawa ni Johnny. Bilang karagdagan, sinabi ng kapatid ni Johnny na nawawala ang $100,000 mula sa $3 milyong na dapat nilang mahanap. Lumapit sila kay Jennifer at tinanong kung nasaan ang pera, ngunit sinabi ng dalaga na hindi niya alam. Sa kabutihang palad, nahanap ng isa pang thugs ang huling pera sa likod ng isang pader.
Si Sebastian, na nakatali ang mga kamay, ay nagawa ng palayain ang kanyang sarili. Kasunod nito, sinunggaban niya ang kapatid ni Johnny at ibinalibad siya sa sahig. Sinubukan ng thug na agawin ang baril, ngunit inuntog ni Sebastian ang kanyang ulo sa sahig at pagkatapos ay binaril niya ito sa ulo. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang thugs at sinipa si Sebastian sa ulo. Tinawagan ng thug si Johnny at ipinaalam sa kanya na patay na ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang minuto, si Johnny at ilan pang miyembro ng gang ay dumating na sa bahay ni James. Natagpuan ni Johnny ang katawan ng kanyang kapatid, kumuha ng patalim, at pagkatapos ay sinaksak si Sebastian hanggang sa siya'y mamatay. Kinuha niya ang telepono ni Sebastian at tinawagan si James na nagbabala sa kanya na kapag ginalaw niya ang kanyang mga anak na babae, gagawin niya ang lahat para patayin siya. Pagkatapos, dinala ni Johnny si Natalie sa kanyang silid at ibinigay na sa kanya ng dalaga ang box na merong singsing sa loob. Sa puntong ito, nakauwi na sina James at Lisa sa bahay at inutusan ni James ang kanyang asawa na manatili sa sasakyan habang siya naman ay papasok para harapin ang mga kriminal. Nagsimula siyang lumapit sa bahay at nakita siya ng dalawang nagbabantay na tauhan sa labas kaya lumabas ang isa sa sasakyan para tingnan ito. Si James, na nagtatago sa ilalim ng sasakyan, ay agad siyang pinatumba. Sinubukan ng isa pang thug na lumabas ng sasakyan, ngunit binugbog siya ni James hanggang sa mawalan siya ng malay. Dumaan si James sa likod ng bahay at pinatay ang dalawa pang kawatan. Habang naglalakad siya, lumapit sa kanyang likuran ng isa pang tauhan ni Johnny at sinubukan siyang hampasin sa ulo, ngunit agad siyang pinatumba ni James sa lupa. Kalaunan, lumabas si Dominic at nahanap ang mga bangkay. Palihim na pumasok si James sa bahay at nahanap ang unang anak na babae na sinabihan niyang tumakas na doon. Ilang sandali pa, sinubukan siyang saksakin ng isa pang thug, ngunit napansin ni James ang kanyang anino at pinatay siya. Samantala, nalaman ni Johnny at ng kanyang mga tauhan na nasa loob na ng bahay si James. Dahil sa ingay, pumasok na si Dominic sa bahay habang hawak ang isang baril at tinambangan siya ni James mula sa likuran. Sinubukan siyang barilin ni Dominic, ngunit madali niyang naagaw ang baril, itinutok ito sa kanya at hinila ang gatilyo. Kasunod nito, umakyat na siya sa itaas. Ang isa pang kawatan na nagngangalang Trey ay ginawang hostage si Natalie at nagbanta kay James na papatayin niya ito. Gayunpaman, itinutok pa rin ni James ang baril sa kanya at pinatay siya gamit ang isang putok. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang anak na babae at sinabihan siyang tumakbo na pababa. Tinawag ni James ang pangalan ni Johnny at sinabi sa kanya na silang dalawa na lang ang natitira. Binuksan niya ang pinto sa silid na kinaroroonan ni Johnny at itinapon ang katawan ni Trey na pinagbabaril naman ni Johnny ng ilang beses. Pagkatapos, nakibahagi ang dalawa sa isang hand-to-hand combat kung saan binasag ni James ang kanyang mukha. Hindi nagtagal, dumating ang tiwaling pulis at nakumbinsi siya ni James na barilin si Johnny para mapaghatian nila ang pera. Sumang-ayon naman ang pulis at pinatay si Johnny, ngunit dumating ang asawa ni James at binaril ang pulis. Sa huling eksena, dumating na ang mga awtoridad at nailigtas ang pamilya ni James at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.